Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for September 23 hanggang kailan nga, 29 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Aries. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and like na rin po ng video natin. Ngayon kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising signs nyo po, sa end po ng video natin, meron po tayong link para dito. At kung kailangan niyo po ng private readings or spell works, pwede niyo po kayo message diretso sa aking personal Facebook page. Yung link naman po is nasa baba na ating video. So, tandaan po natin yung readings are for guidance purposes. May free will po, use it wisely. And if you want to support our channel, pwede kayo mag-click ng join button or yung thanks, yung heart, or you can send a donation via GCash or Maya. The number po is nasa baba. Aris, kamusta ka ba? Kamusta naman ang weekend? Sarap ng tulog. Okay, so Aris, we have here the Page of Wands and exchanging gifts. Page kasi, this is a younger female energy. It is Wands about the passion. Alam mo yung tipong ano? Well, siguro, it's part ng ating Pluto retrograde in the House of Capricorn. At isa kang cardinal sign. So, andun yung point na you're no longer taking, hindi mo na tinatanggap ko, bawal pala ako magbura. Hindi mo na tinatanggap kung ano man yung mga kabulastugan ng ibang tao. Hindi mo, kumbaga andun na tapos na yung era na gano'n. Tapos na yung panahon na um, masyado kang naging mabait, masyado kang naging mapagbigay, masyado kang naabuso. So, andun na yung point na, siguro tama nga yung term nila, villain era. Andun yung ikaw na yung kontrabida sa buhay nila. Eh, di nakakatawa eh. Kontrabida ka sa paningin nila kasi hindi na nila magagamit kung ano yung yan yung meron ka. Naglagay ka na kasi ng boundaries mo. Naglagay ka, ginagamit mo na yung salitang no, na andun na pinapalayo mo na sila. Kumbaga, nire-retain mo na yung space na para sa'yo. Kaya ka mukhang masama. Pero ang totoo, hindi naman. Kasi 'di ba, kung sa'yo naman ang isang bagay tapos kinukuha mo, ibig sabihin nun, tama lang, 'di ba? Problema ngayon nun nung ayaw magbalik o yung tipong apektado, bakit hindi sila gumawa ng sarili nila kung example sabihin natin utang na lang, 'di ba? Parang ang pangit nga nung toxic na Filipino culture natin na ano, yung kailangan na yung naniningil pa ang nahihiya, 'di ba? 'Pag ano, kapag kailangan na nung pera. So, andoon na ano, na yun yung tingin nila sa'yo na kasi nga nagsa-start muna na ano, na parang, "Uy, wag kayo masyadong makulit, wag kayo masyadong pabigat, wag kayo masyadong" anong tawag dito, wag kayo masyadong epal. It's time naman na inaasikaso ko yung sarili ko. Ang ganda ng plan mo actually. It's time naman na magiging selfish ka. Walang masama dun kasi tagal mong naging tagabigay, ang tagal mo ng ikaw yung umiintindi, ang tagal ng panahon na exchanging gift, ang tagal ng panahon. Sino ba sila para pigilan ka asikasuhin ang sarili mo kasi may responsibilidad ka na bigyan mo ng tamang atensyon yung sarili mo, tamang, oras. Pero may pumipigil sa'yo. So we have here is the Tower and the Blessed. Well, di kita masisisi kung nandun yung punto na ano, 'pag nagsalita ka medyo masakit, yung 'pag nagsalita ka, parang nayuyurakan yung pagkatao nila. Isa lang masasabi ko nun, deserve nila. Kasi alam mo yung punto na naghintay ka na baka sakali, umayo sila, baka sakaling magbago sila, na baka sakali ka na makita nila yung halaga mo. Alam mo yung tipong simpleng thank you, mga gano'ng bagay na all this time nandito ka para or nandiyan ka para tulungan sila? Wala, eh. Siguro may mga tao talaga na hindi magbabago na tayo yung kasama. Ano yun, gusto ko yung sinabi nun ni ano, ng isang comedian, kung magbabago para sa cheater, kung magbabago daw ba ang isang cheater,
magbabago yun pero para sa ibang tao. Parang sila din sa mga sa paligid mo, magbabago naman yan pero hindi para sa'yo. Magbabago yung mga yan, pero hindi na ikaw yung dahilan. Hindi ikaw yung magiging daan o magiging tulay para matanggap nila or magawa nila yung desisyon na pili nilang baguhin yung maling paniniwala nila, maling gawain nila, at maling perspekto nila sa mga tao at bagay-bagay. Magbabago. Alam mo yung ang crossing mo na lang kasi, yung nagho-hope ka pa rin, eh, na baka ano na lang, parang wait pa ako kahit mga isa pang araw or isa pang linggo. Dude, sometimes giving up sa mga gano'ng klaseng tao, yun yung best decision na puwede mong gawin. Sometimes yung pagbitaw mo sa kanila, yun yung best thing na puwede mong magawa. Kasi hindi lahat naman ng alam mo kahit anong preserve natin nung connection na yun, hindi, eh, hindi talaga para sa'yo yun, eh. Hindi talaga yun ang matutumbok nun. Yes, minsan nakakatuwa din na kapag may tanggap kang pagpapala, andun na nashi-share mo siya or kapag, nanalo ka siguro sa sampaling palak, isang paligsahan, andoon na ano, ang sarap din i-share nito kasama ibang tao. Pero masarap din 'tong namnamin mag-isa at kasama din yung mga taong totoong natutuwa sa naabot mo, yung totoong masaya para sa mga nakamtan mo. Kasi yung mga taong 'to, kaya mo nga sila nalayuan, eh, parang alam mo yung na ano sila, ang lakas nilang patay ng good vibes. Ang lakas nilang makahila pababa ng negativity nila. And siguro gano'n talaga, company loves misery. Hindi maayos sila, hindi nila kayang alam mo 'yun, naiinggit sila sa'yo na hindi nagagawa mo yung mga bagay na 'to, sila hindi. So, andoon na yung insecurities nila, 'yun yung lumalaban sa kanila. Pero hindi mo na kasalanan 'yun, nag-try ka na, eh. So, yung mga darating sa kanila hindi magandang bagay, deserve. Ano bang ano mo, isa sa mga target mo? So, we have here is the High Priestess and the Thinker. Alam mo, Aries, tama na yung ano, tama na yung overthinking mo, ha? Andun tayo dapat sa punto na ano, eh, sabi nga nung High Priestess, na it's time na sundan mo, pakinggan mo yung intuition mo, bigyan bigyan pansin mo yung mga bagay na sabihin natin na andun yung punto na alam mong ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong puntahan, ito yung dapat yung landas na tinatahak mo. Go for it. Siguro andun kasi isa with the heart of the thinker. Andoon na nag alam mo yun, dun pa rin yung pagiging malambot ng puso mo, eh. Siguro isa sa mga kailangan mo maging ano, target din sa life mo is matuto ka rin at some point, hindi lang puro puso ang ginagamit. Which is yun naman talaga yung desire mo ngayon, sabi ng High Priestess. Na andoon na gamitin mo rin yung iyong, intuition, gamitin mo na rin yung direksyon na binibigay sa'yo ng sansinukob na andoon na may yung karunungan na pinapasa sa'yo, yun yung gagamitin mo bilang gabay mo sa pang-araw-araw na desisyon mo. Kasi andun yung punto na yan, walang masama kasing humingi ng advice mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Pero ito yung tanong dito, oo, narinig ko kasi na pinagkakatiwalaan mo sila. Pero capable ba sila talaga magbigay ng tamang advice sa'yo? Sila ba yung mga tipo ng tao na questionin mo na rin yun, eh. Meron ba silang hidden agenda? Kaya nila sinasabi 'to, kasi sa bandang huli mas magbe-benefit sila kapag ginawa mo 'to kumpara sa'yo. Siguro example ganito, yung kunyari magkaibigan or sabihin natin mag-jowa, yung si lalaki sabihin natin meron siyang ano, meron siyang opportunity ng ibang bansa for a better career sabihin natin. Ito yung point of view ko lang, sabi si girlfriend supportive, "Yeah, go, sige tuloy mo." Kasi andun yung tiwala nung babae, andun yung when there is real love, andun na it will drive away fear, eh. Hindi siya takot na baka mangaliwa yung lalaki
or matakot na magkakahiwalay sila, andun kasi yung love ng babae is pure, kaya susuportahan niya. Pero kung delusional yung pagmamahal, halo ng takot, halo ng guilt, o insecurities, sasabihin siyempre ng babae, "Ay wag, ayoko, mapapalayo ka, blah, blah, blah." Mukhang sweet, pero mukha lang. Mukhang sweet lang, pero bakit mo pipigilan yung tao sa kanyang magandang kinabukasan, 'di ba? Yung mga foundation mo. So, meron tayong Hangman and To the Sea. Alam mo, ganito yan, kasi ibang tao ang ginagawa na, "Ay lalayo na lang ako," ganyan. So, your foundation is andoon na parang, may mga thinking na you will try to hindi naman run away, pero lalayo ka ng very light kasi nga naapektuhan ka hanggang nangyari kasi sa'yo ngayon napunta ka sa isang corner, Parang ang liit nung espasyo mo. Kaya nga 'di ba nagre-reclaim ka na ulit ng boundaries mo, eh. Kung ano man yung siyempre mawawalan sila dun, deserve naman nila talaga yun, kasi sa'yo naman talaga. So, andoon na it's time with the heart of to the sea, stand your ground. Kumbaga sa lupang kinamkam, ilaban mo 'to. Ikaw dapat ang nakikinabang. Sorry, pero sabi ko lang sa'yo, Aris, walang masama sa pagiging mabait at maging matulungin, pero hindi na maganda naman na inaabuso ka. Hindi naman maganda na binibigyan ka yung kumbaga yung investment sa dapat binibigay mo para sa sarili mo na para mas umangat ka, mas maging malakas ka, mas maging madunong ka, bibigay mo pa sa iba or ipantuturo mo sa iba. It's very wrong. Hindi naman tayo gano'n. Kasi remember, if you really want to help, start by helping yourself. If you really want to help, i-build mo muna yung sarili mo. Kasi you can only help them to a certain level. Hanggang parang andito lang yung level na yun, na kaya mong maabot. Kung hanggang dito mo lang kayang yung bagay-bagay na yun or hanggang dun ka lang. So, it's time that you stand your ground. It's time naman na bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na you naman. Yun yung sabi ko, it's you. It's a you thing. Okay? So, ano ba yung nasa recent past mo kasi? Hmm. Hmm. So, we have here is the Four of Pentacles and the Higher Power. Okay. Now, four kasi, this is about structure. This is about, paano ba to put into words? Structure, ba? Parang, yung tipong, eto yung eto yung foundations mo, eto yung, kinakalagyan mo. And higher power, yan, from the name itself, higher power. Ibig sabihin may mas malakas na kapangyarihan na nandoon para sa atin. Now, ano ba nasa past mo kasi, alam mo yung tipong masyado kang kinonstrain na dapat eto lang yung panghawakan mo or paniwalaan mo, dapat eto lang yung, nandito ka lang o eto lang yung puwede mong gawin o eto lang yung puwede mong, sundan. Hindi pa rin, hindi gano'n yun, Kasi nakikita ko 'to sa card mo na ang pinapakita sa'kin dito kasi sa past mo, oo, parang everything is good na naintindihan mo siya on a level of this. Pero na-restrain ka kasi ang dami namang do's and don'ts, ang daming bawal, ang daming ito dapat yung, hindi dapat ganito, dapat ganyan. Ang daming gano'n, sir. So, papaano yung creative side mo, 'di ba? Kasi element of fire ka. Parang andoon na hindi ka makawala. Gusto mong gusto mong gawin yung mga bagay na alam mong magpapasaya sa'yo, na at the same time hindi naman 'to makakasakit sa'yo, at the same time na rin andoon na makakatulong 'yun para iangat mo yung sarili mo. They failed to see that in you. They fail na i-acknowledge 'yun sa'yo. Parang, "Ito yung standard namin, 'yun lang." Pero paano yung question, paano yung sa standards mo?
papaano yung gusto mo, papaano yung tina-target mo, papaano yun sa iyo, 'di ba? Hindi naman kasi alam mo yung punto kasi na, oo, maganda yung hangarin, pero andun yung punto kasi, hindi naman sila yung mabubuhay doon sa buhay na meron ka. Ikaw at the end of the day, kumbaga sila, they'll just be going, influence lang sila, advisors lang sila. Don't don't let them have full control. May responsibility ka para sa sarili mo, para i-fulfill mo yung alam mo, nararamdaman mong destiny mo, yung nararamdaman mong kailangan tinatahak mo. Ano ba kasi yung development mo in the future? We have here is the Knight of what? Ayan na nga. And no place like home. So, kailan mo balak, ano, iba sa inyo, kailan nyo balak umalis? Kailan nyo balak lumayo? Kailan nyo ba balak magsolo, bumukod? Kailan nyo ba balak na mapag-isa muna? Hindi masama yun. Andun yung punto kasi nasa minsan, sa case mo pa lalo, ikaw yung unang zodiac sign sa zodiac wheel natin. Kumbaga, celebrate ko nga yung New Year ng zodiac signs, eh. Andoon na ano, na pinapaalala sa'yo na, or this is a development ninyo na hindi naman masama kung gusto mo na lumayo, gusto mong bumukod, gusto mong i-keep muna yung mga bagay para sa sarili mo. Wala akong nakikitang mali do'n. Kasi ginagawa mo yon for your own personal development. Ginagawa mo yon para sa sarili mo. Ginagawa mo yon para andoon na mas ma-expand mo. Kasi kung hindi ka nag-grow kung nasaan ka, ibig sabihin nun kailangan mo lumipat. Kailangan mo lumayo, kailangan mo umalis, kailangan mo maghanap ng sabi nga, greener pasture. Kailangan mo na maitanim ka sa lugar na kung saan doon ka talaga uusbong, doon ka lalago. 'Di ba may kasabihan nga, eh, na hindi ka gagaling sa lugar kung saan ka nasaktan. So, andun yung point na hindi mo actually kailangan mag-explain, eh. Sa iba sa inyo nag-iisip, papaano ko explain, papaano ko sasabihin. Dude, not all the time explanations are necessary. Not all the time kailangan ipaunawa mo sa kanila. Dahil sa totoo lang, hindi naman nila ginawang ipaunawa din sa'yo bakit gano'n yung mga actions nila. Sabi nga, respect begets respect. Kung gusto mong respetuhin ka, magbigay ka ng respeto. Hindi yon hinihingi dahil sa posisyon lang o dahil mas matanda o dahil sa pera, which is yung iba gano'n yung nangyari. It's a mutual thing na ginagawa natin sa bawat isa. Ano nga ba yung ano mo, physical environment mo? We have the Ace of Cups and the card of Young. Try mong lumabas, ha, Aries. Try mo namang medyo ano, pangit ang term ko. Kasi ginagamit sa mga kaibigan ko. Yung especially sa mga tao na parang sa mga to, sa mga single or andoon na some of you kasi parang willing pero scared. Willing to love pero scared na. Alam mo, humayo ka, humayo ka tumandi kasi deserve mo naman yun. It's time to expand your yung boundaries mo. Na-constrain ka masyado sa mga taong to, eh. Masyado kang naipit. Galaw-galaw din, labas-labas din. Kumbaga, enjoy din. Mas madali na nga ngayon kung tutuusin because dati wala naman social media. Ngayon medyo mas madali. Of course, nandun pa rin tayo na lalabas tayo, mag-e-enjoy tayo. Pero pipiliin pa rin natin na andun tayo sa safe side. Pipiliin pa rin natin na magiging maayos yung ating gagawin. Kumbaga, nasa wastong tama pa rin yung mga desisyon natin. Andoon na magiging maayos pa din yung ating pakikitungo at pag-aasikaso sa ating sarili. Pero nakikiusap ako, Ari, lumabas-labas ka naman, meet new people, expand your boundaries.
Ang maganda nito kasi habang hindi lang naman sa paglandi siyempre yung target natin. Pero as you meet new people, andun na yung will be learning kasi din from them. May mga life experiences sila na puwedeng similar sa'yo at makaka-relate sila. So, andun yung point of mafe-feel mo yung acceptance. Andun yung point na maintindihan mo na, okay, gets ko na bakit ganito. Kaya pala kasi ganyan ka na rin. So, it's give and take. Give it to yourself. Have fun. Enjoy naman, please. At andun pa rin, when we enjoy, of course, let's be responsible. And nagtitiwala ako, responsible ka namang tao. Ano ba kasi nangyayari sa physical environment mo ay emotional. Okay. Page of Pentacles, time to go. Ang hirap 'no, yung tipong pinaniwala ka na eto lang yung mundo na dapat mong galawan, eto yung mga kasi dami mong responsibilidad daming responsibilities na binigay sa'yo. Ang daming mga bagay na parang, ito yun dapat ganito. So, andoon yung space mo, alam mo yung parang ka nilagay sa kulungan. Tapos sa sobrang nasanay ka, yun ang naging realidad mo. Ngayon na binibigyan ka na ng chance ng universe para mag-expand, nagkaroon ka ng takot kasi it's a big world. Parang gano'n yung nangyari. Parang ang laki-laki ng mundo. So andun yung may part ng takot mo, may part na hindi mo na tuloy alam kung anong gagawin mo. One step at a time. Hindi mo kailangang matakot sa malaking mundo. You're part of the universe at ang universe na nagga-guide sa'yo. Kaya siguro babalik tayo dito sa card mo, yung High Priestess. Listen to your intuition, makinig ka din sa kutob mo. Bigyan mo ng espasyo yung sarili mo para tignan, pakinggan, at alamin yung sinasabi sa'yo ng universe through your intuition. And madalas ang intuition, it's here in general, karamihan nararamdaman nila. Listen to it. Okay? Ano bang hopes and fears mo? So we have here is the card of the Fool and the Tribe. So takot ka mag-isa. Okay lang yun. Diyos ko. Anong masama sa pagiging mag-isa kung yun naman yung makakatulong sa'yo para mabigyan mo ng yung sarili mo ng expansion. Kung yun yung makakatulong sa'yo para mas maging better ka. Kung yun yung makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga bucket list. Di ba nga sabi ko nga sa'yo, deserve mo nga. It's time eh. Masyado ng, paano ba sabihin natin? Delayed na masyado yung blessings na yan. Masyado ng delayed yung mga kailangan mong gawin o yung kailangan mong matanggap. Masyado ng delayed yung mga bagay na kailangan nasa sa'yo na. Siguro yung fear mo lang talaga na mapag-isa. Pero you know what? Someone once told me na or nabasa ko siya. Sometimes the strongest birds are the ones who fly alone. So minsan kailangan mo lumipad mag-isa. Yes, minsan malungkot mag-isa. Pero alam mo maganda dito, ikaw yung magiging inspiration for others na ay pwede palang umangat pa. Ay pwede palang mangarap pa. Yung cha yung blessing na yun para gawin yung bagay na yun is binibigay sa'yo ng universe. Take it. Kunin mo para sa sarili mo. Gawin mong para sa'yo. Make yourself that instrument for others. Para mangarap sila. Gamitin mo yung life mo as inspiration. Yung final outcome mo. Nine of Pentacles, tsaka truth be told. Sorry medyo hindi maganda yung nakikita ko lang. Well, one of this, maybe in a few days or a few weeks, malalaman mo yung totoong agenda ng mga tao na sa paligid mo. Medyo masya-shatter, masisira yung imahe nila sa paningin mo. Kasi na-build mo na
ganito siya eh. Ito yung mabait siyang tao, maaruga siya. Pero andun yung point na you will find out o expose siya ng universe, tas malaman mo, ay hindi pala siya ganun talaga. Meron pala siyang ibang target. Meron pala siyang ibang, hindi pala para sa kabutihan ko. Para pala sa ikakabuti niya lang. Kaya ginagawa niya yun. So, andun yung punto na medyo masya-shatter yung iyong paniniwala o imahe ng mga taong to. It's okay. Kasi it's part yun na para maintindihan mo na hindi lahat ng tao may magandang hangarin. Let them be. Learn from it, then move forward. Ang maganda nito, yes, na although masakit, na-cut off mo sila, ang isa sa mga magandang blessing sa dala nito is titigil na yung toxic trade na ginagawa nila sa'yo. So I hope nakatulong yung reading natin sa'yo at tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes. So you use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung naghanap po kayo ng private readings or spell works, pwede po kayo message sa personal Facebook page ko. Yung link is nasa baba ng ating sa description sa baba. And also, if you want to support our channel, you could click on the join button or the thanks button, yung may heart, or send a donation via GCash or Maya. Number po is nasa baba ng ating screen. So, Aris, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And all the way here from Latindad, Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. You have a great day and keep safe, guys. Goodbye.